Hiling na rin nating bahagi ng ating pamilya ang mga kasambahay. Gayunman may ilan pa ring nakararanas ng pagmamalupit. Upang matigil na ito, isinabatas na nga ang kasambahay law na hindi lamang magpoprotekta sa kanilang karapatan, kundi magbibigay rin sa kanila ng mga benepisyo. At para mas maging bukas tayo sa kanilang mga pangangailangan, alamin natin ang kwento ng ilang kasambahay sa ulat ni Dina Pagibitan. Hindi na nga lamang ang mga taong nakikipaglaban sa pamamagitan ng armas ang maituturing na bayani ng bayan. Marami na kasing uri ng kabayanihan. Isa na dito ang pagiging kasambahay. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang bilang ng mga kasambahay saan mang sulok ng mundo. Sa kabila nito, tumataas din ang bilang ng nakapanlulumong balita kaugnay ng pagsasamantala sa kanila. Kaya naman kailan lang ay naisabatas na ang Kasambahay Bill. Ngunit ano-ano nga ba ang magagawa nito upang proteksyonan ng ating mga kasambahay? 16 na taong gulang, Juanes, pang-anim sa 10 magkakapatid, nakipagsapalaran si Bonita Baran sa Maynila bilang kasambahay upang makatulong sa mga magulang na magpaaral ng mga kapatid. Sa loob ng 5 taon, nanilbihan si Bonita sa isang pamilya sa Visayas Avenue, Quezon City, kung saan madalas daw ay napagbabalingan siya ng galit ng among babae na nagresulta ng kanyang pagkabulag, gayon din ang pagkasira ng kanyang balat dahil sa pagmamalupit. Isa ang kaso ni Bonita sa nagpabilis ng pagpasa ng Kasambahay Bill bilang batas. Kinuha nila ako, ang ganda ng ayos ko, ang ganda ng itsura ko, okay yung pangatawan ko. Tapos yung dumating ako dito sa amin, ganitong isusukli nila. Sa ilalim ng Kasambahay Law o Republic Act 10361, nakasaad ang mga karapatan ng kasambahay gayon din ng employer. Kabilang sa mga karapatan ng kasambahay, ang humingi ng kopya ng kontrata na nakasulat sa lengguwahe na naiintindihan niya. Right to privacy. Dapat din na maaaring kontakin ng pamilya ang kasambahay anumang oras. Rest days o day offs. 13th month pay, taunang leave at bukod dito dapat ding ibigay ng employer ang social security benefits tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at loan. Karapatan naman ng mga employer o amo na humingi ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay na walang anumang kaso ang kasambahay. Maaari ring i-terminate o kasuhan ng mga kasambahay sakaling lumabag ito sa kontrata o karapatang pantao, gaya na lamang ng pagnanakaw, pananakit sa anak ng mga amo at marami pang insidente na nagagawa ng mga kasambahay laban sa pamilya ng amo. Mga amo naman, para maproteksyonan, huwag basta kukuha sa mga fly-by-night ng mga agency. Kailangan doon sa talagang recognize at nakarehistro sa mga DOLE district offices. Samantala, minsan nga raw ay swertihan lang sa mga employer na napupuntahan. Tulad na lamang ni Rita De Leon, 25 years ng kasambahay sa isang pamilya sa Caloocan. Ayon kay Rita, mababait ang amo at pamilya ang turing sa kanya, kaya naman hindi na niya naisip na umalis pa sa puder nito. Sila po, mga anak niya po sa akin, lahat sila po mababait kasi ako ho, lahat yung nagpapalaki sa kanila eh. Lahat sila po, sobrang bait sa akin din. Kasi siyempre mabait din ako sa kanila, mabait din sila sa akin. Sumesweldo si Rita ng 6,000 piso kada buwan. Gayon din may SSS at PhilHealth siya. Nakakatanggap din siya ng 13th month pay, 3 araw na day offs kada linggo. Aral din ng amo ang kanyang anak na nasa grade 6 na. Mahal na mahal ang pamilya nila at masipag na kasambahay. Ganito naman inilarawan ng among si Sol Permento, si Rita. Pamilya, kamag-anak kasi siya yung pinagkakatiwalaan mo sa anak mo, pinagkakatiwalaan mo sa bahay mo. Siya lahat ang kumikilo sa bahay mo, kumbaga. Siya yung taong bahay na naggugwardya sa iyong bahay, sa iyong mga anak. Magiging malaking tulong daw sa mga kasambahay ang proteksyon at benepisyong ibibigay ng Kasambahay Law. Gayunman, ayon kay Attorney Persida Acosta, sapat ang nasabing batas upang mapangalagaan ang mga karapatan ng ating mga kasambahay. Dagdag pa niya, bumababa na ang bilang ng mga kasong natatanggap nila ukol sa pagsasamantalang nararanasan ng mga kasambahay mula nang maisabatas ang panukala. Ano man ang katayuan at propesyon natin sa buhay, pantay-pantay pa rin ang karapatan natin sa batas. Karapatang dapat promotekta sa bawat isa sa atin bilang mamamayan ng isang bayan at bilang mga kasambahay. Ang masasabi ko sa mga kasambahay, kapag sinasaktan na kayo, huwag kayong
Huwag kayong matakot na lumapit sa public attorney's office na humingi ng tulong. Kailangan sipag para magtiwala naman yung amo nila sa kanila. Para naman sa mas malawak na kaalaman ukol sa batas, maaari namang bisitahin ang website ng DOLE, ang www.dole.gov.ph. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.